Pagkalipas ng isang oras habang naglalakad si Xian, pinaglaruan niya ang token na ibinigay ng matriarch. Napausal siya, kapag origin points ang usapan, palaging mahigpit ako sa bawat sentimo. Kaya natural lang na pagdating sa mga kaaway ko, hindi ko hahayaang makalusot ang sinuman, kahit sa pinakamaliit na kasalanan. Habang naglalakad, napansin niya ang mga disipulo ng sekta. Lumapit siya sa grupo, at isa sa mga disipulo ang biglang tumawa at nagsabi, Xian, maliban sa kadaldalan mo, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ngunit ngumiti lamang si Xian at mahinahong sumagot, umalis ka na lang. Isa pang disipulo ang nagbiro, tiyak na marami pang gamit si Eunuch Xi. Tulad ng pagpapasaya sa mga babae at may isa pang nagsabi, pero paano niya pakikiligin ang mga babae? Wala naman siyang laruan. Sumingit ang isa pa, magagamit pa rin niya ang mga kamay niya, hindi ba? Nagkatawanan ang mga disipulo habang si Xian ay nanatiling tahimik at nilampasan sila. Ngunit isang disipulo ang hamarang sa kanya at sinabing, Eunuch Xi, halika at sumali ka sa amin. Malamig na sumagot si Xian, hindi mo ba ako narinig nang sabihin kong umalis ka na lang? Ang disipulo ay ngumisi at nagsabi, saan ka ba nagmamadali? Huwag kang magmayabang, Eunuch Xi. Isa ka lang tagapagsilbi ng sect master, habang kami ay mga disipulo ng sekta. Ang pagkakaiba ng antas natin ay hindi mapapantayan. Wala kang karapatang utusan ako. Biglang napangiti si Xian. Sa halip na magalit, mahinahon ngunit malamig siyang sumagot, kung pilit mong hinahanap ang kamatayan, ikatutuwa kung pagbigyan ka. Ang ngiti niya'y nagbago, naging isang masamang aura. Bigla siyang sumigaw, papatayin kita. Bago pa man makapagsalita ang disipulo, mabilis na sinapak ni Xian ito ng sobrang lakas. Napahawak ang disipulo sa kanyang mukha habang damyugo ang kanyang bibig. Halos di siya makapaniwala sa nangyari. Sa galit, sumigaw siya, ikaw, Xian. Ikaw talagang hayop. Nagulantang ang mga disipulo sa paligid. Ang ilan ay napuno ng galit at sumigaw, anong akala mo ang ginagawa mo? Walang kwentang bastos. Binugbog mo talaga ang isang disipulo ng sekta. Nababaliw ka na ba? Ngunit bago pa sila makalapit, itinaas ni Xian ang token na ibinigay ng matriarch. Sa malakas na boses, sumigaw siya. Ang supervisor envoy ng Moching sect ay narito upang ipatupad ang hustisya sa ngalan ng sect master. At hindi ka pa lumuluhod. Pagkakita nila sa token, agad na nagbago ang ekspresyon ng mga disipulo. Napuno ng takot ang kanilang mga mukha, at bigla silang pinagpawisan ng malamig. Lumapit si Xian sa isa sa kanila, walang paabi niyang sinapak ito at malamig na bamulong, may hinala akong kayo ang grupo na nagsusulat ng mga pornograpikong libro sa ilalim ng pangalang Venerable Stable Lad from the famous Autumn Mountain. Ang disipulo'y napa-atras, nanginginig sa takot, ngunit hindi pa natapos si Xian. Lumapit siya sa isa pa at mahigpit na sinabi, ngayon, ipapatupad ko ang hustisya para sa matriarch at ibibigay ang inyong parusa. Halos manlumo ang disipulo at agad na nagmakaawa, Venerable Stable Lad from the famous Autumn Mountain. Hindi yun ako, hindi ko magagawa ang ganoon. Napuno ng galit si Xian, ngunit ang sagot ng disipulo ay lalo pang nagpainit ng kanyang dugo. Bigla itong sumigaw, ako ang pinakamatandang disipulo ni Enforcer Ye. Nangangahulugan ba na naglalakas loob kang saktan ako? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Xian. Enforcer Ye, kung ganun, kailangan pa kitang paluan ng mas marami. At bago pa makapagprotesta ang disipulo, mabilis na pinakawala ni Xian ang isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Hindi ito tumigil, hinampas niya ang bawat disipulo sa paligid, isa-isa silang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng lahat, biglang may kumislap sa harapan niya, isang origin point ang naitala sa kanyang pangalan. Napangiti si Xian at napabulong sa sarili, ang pakiramdam ng paggamit ng aking posisyon para sa aking pansariling paghihiganti, sobrang saya. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta kay Qin Xinshi at walang pasubaling sinipa ang pinto ng bahay nito. Isang malakas na sigaw ang bumungad ang supervisor envoy ng Moching sect ay narito para inspeksyonin ang inyong water meter. Sa loob, kalmado lamang na nakaupo si Qin Xinshi at ngumiti sa kanya, sabay bating maligayang pagbabalik, mahal ko.
Natigilan si Xian, bahagyang nanlaki ang mga mata, sabay bulong sa sarili parang napakabilis naman kumalat ng balita dito. Nang makaupo si Xian, tahimik siyang tinagayan ng tsaa ni Qin Xinchi. Habang nagmamasid, sumiksik sa isipan niya sa simula, plano kong gamitin ang mga lumang taktika para ilagay siya sa alanganin. Pero masyado siyang maingat, mukhang kailangan ko ng bagong estratehiya. Tumikim siya ng tsaa, ngunit bigla siyang nagbago ng tono. Tama na. Huwag mo nang sayangin ang oras ko sa kakadaldal. Nandito ako para sa investigasyon ukol sa kumakalat na mga pornograpikong libro, hindi para magtsaa. Ngumiti lamang si Qin Xinchi at mahinahong sumagot, mahal ko, kung may gusto kang itanong, sabihin mo lang. Masaya akong magbigay ng kahit anong impormasyon na alam ko. Nilabas ni Xian ang isang libro at panulat, at diretsahang nagtanong. Unang tanong, ano ang iyong 3 sizes? Nagulat si Qin Xinchi, bahagyang nagduda sa narinig 3 sizes. Ano iyon? Seryosong sumagot si Xian. Simple lang. Iyon ang sukat ng iyong busto, bewang, at balakang. Sa halip na magalit, ngumisi si Qin Xinchi at malanding sumagot. Mahal ko, bakit hindi mo nalang gamitin ang iyong mga kamay para sukatin ang aking 3 sizes inch by inch? Biglang bumagsak ang kamay ni Xian sa mesa. Kalokohan. Binigyan ako ng sect master ng mabigat na responsibilidad upang tapusin ang investigasyong ito. Pakisuyo, magpakita ka ng respeto sa sarili mo. Kung susubukan mo pa ulit ang pang-aakit na ito upang pigilan ako, ipapahamak kita. Nagtimpi si Qin Xinchi, pinipigilan ang galit sa tono ng kanyang boses. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman ng 3 sizes sa kaso na ito. Tumikim si Xian, muling pinahiran ang kaseryosohan ng tanong. Kung ganoon, papalitan ko ang tanong. Ang librong ito ay napakadetalyado na imposibleng hindi ito nasulat ng isang malapit sa iyo. Hindi ba? Huminga siya ng malalim, sabay dagdag ilan ang mga honeypot mo. Sumagot si Qin Xinchi nang walang alinlangan, isa lang. Ngunit napakunot ang noo ni Xian, na may halong biro at panunukso. Isa parang imposible. May 11 ka, sapat na para makabuo ng koponan sa Kuju. Agad namang tumutol si Qin Xinchi. Hindi 11, isa lang. Mas lalo pang ginatungan ni Xian, 21. Grabe, ang galing mo. Hindi mo na kailangan ng bench. Nagpanteng ang tenga ni Qin Xinchi at napasigaw, hindi ka maglolo, isa lang ang aking honeypot. At iyon ay ikaw, mahal ko. Ang nagkaloob ng aking kapirasong kalinisan ay ikaw. Sandaling natahimik si Xian, ngunit may pag-aasar pa rin sa tono. 91, ha? Dahil dito, mas nagalit si Qin Xinchi at nagbanta. Xian. Sobra ka na. Itinaas na nito ang kamay upang saktan siya, ngunit mabilis na inilabas ni Xian ang kanyang token ng Moqing sect. Sandali. Qin Xinchi, nagtatangka ka bang suwagin ang autoridad ko? Agad na tumalikod si Qin Xinchi, tumiklap ang kanyang galit at nagsalita ng mahinahon, ngunit may bahid ng sarcasm. Wala nang iba dito. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Malinaw na ikaw ang sumulat ng librong iyon. Tumayo si Xian, hindi nagpapatalo. Mag-ingat ka, lady. Wala kang ebidensya. Dadalhin kita sa hukuman para sa paninirang puri. Nagbigay siya ng maikling hinga at ngumisi. Kanina, nagbibiro lang ako, lady. Ngayon, bumalik na tayo sa serbisyo. May maliit akong pabor na hihilingin sa'yo, aking ginang. Siyempre, kung ayaw mo akong tulungan, huwag mo akong sisihin sa maaaring mangyari. Sa lugar ng loob ng Moqing sect, habang naglalakad si Xian kasama si Qin Xinchi, kapansin-pansin ang pagkairita ng dalaga. Sa likod, palihim siyang pinagmasdan ni Xian habang iniisip. May ilan pang tao sa ika-5 at ika-6 na antas ng acquired realm na hindi ko pa napaghihigantihan. Kung lalabanan ko sila mag-isa, wala akong magagawa. Pero kung kasama ko si Qin Xinchi, hindi na ako matatakot. Biglang pumasok sa isip niya ang galit. Long Sihai, Xin Liuhei, at kayong mga kasamahan ninyo. Mga walang hiya kayo. Isang tingin lang, alam kong hindi kayo magagandang tao. Kayo ang sumulat ng nakakahiyang librong iyon. Qin Xinchi, sugpuin sila. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Xinchi. Agad niyang inatake ang mga disipulong iyon, at isang malupit na labanan ang sumiklab. Halos lahat ay nagbagsakan sa lakas ni Qin Xinchi,
habang si Xian ay napasigaw, puno ng galit. Paano niyo nagawang kopyahin ang mga romance novels? Shin Xinqi, sirain mo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may biglang binitiwan si Xian na nakakaantig ng puso. Shin Xinqi, pinipili kita. Bahagyang tumigil si Shin Xinqi at tumingin sa kanya, bago mapangiti ng bahagya. Tumugon siya ng may bahid ng sarkasmo. Ngayon, saan tayo pupunta? Hindi mo naman siguro ako uutusan na lusubin ang buong sekta, hindi ba? Tumawa si Xian at nagbiro. Bakit mo naman iniisip ang ganyang bagay? Ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Ano man ang gawin mo ngayon, nasa ilalim ito ng utos ng sect master. Naiintindihan mo ba ako? Pagkatapos, tila nagseryoso si Xian. Natatandaan mo ba si Enforcer Ye? May maliit akong pabor na hihilingin sa'yo, aking ginang. Siyempre, kung ayaw mo akong tulungan, huwag mo akong sisihin sa maaaring mangyari. Sa residence ni Enforcer Ye, mabilis lumipat ang eksena sa tirahan ni Ye Guchen, kung saan galit na sumisigaw si Shin Xinqi. Ye Guchen, lumabas ka dito. Sa lakas ng boses niya, agad na lumabas si Ye Guchen, halatang nagulat ngunit puno ng yabang. Shin Xinqi, hindi kita hinahanap pero ngayon ikaw ang nagpo-provoke sa akin. Hindi nagpaawat si Shin Xinqi, sinabihan siya ng galit Ye Guchen. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Dahil sa'yo, nawala ang kalinisan ng aking ngunipot. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Samantala, sa likod ng eksena, habang abala si Shin Xinqi sa pakikipagtalo kay Ye Guchen, tahimik na pumasok si Xian sa silid nito. Habang iniisa-isa ang mga gamit, napaisip siya napakagaling. Napahiwalay ni Shin Xinqi ang enforcer na iyon nang walang kahirap-hirap. Sana naman may makuha akong mahalaga dito. Habang naghanap, napansin niya ang isang kainahinalang lugar sa itaas ng bookshelf. Walang sinuman ang tanga para magtago ng secret compartment sa isang laruan, hindi ba? Nang buksan niya ito, laking gulat niya, holy crap! May tinatagong kwarto nga talaga. At ang lokong ito, napakawalanjiya, may nakaimbak pang panloob ng babae dito. Habang dinudukot ang mga gamit, ngumiti siya ng may kalokohan. Kahit kunin ko ang lahat ng ito, wala siyang lakas ng loob na ipagsabi ito sa iba. Kung hindi ko pa kukunin ngayon, ako pa ang tanga. Ngunit biglang napansin niya ang isang liham, maingat na nakalagay kasama ng mga mahalagang bagay. Agad niya itong kinuha at binasa, ngunit habang binabasa ito, napaisip siya ano kaya ang nilalaman nito. Mukhang napakahalaga. Nagmamadali siyang pumunta sa matriarch upang ibalita ang natuklasan. Nang siya'y makarating, yumuko siya sa harapan nito at huminga ng malalim bago magsalita. Miss Matriarch, Anya, may napansin akong mga kakaibang kilos si Great Elder Wu Lingxian, ang dakilang matanda ng Moqing sect. Siya ang nakatatandang martial sister ng dating pinuno ng sekta. Dahil dito, alam nating lahat na mataas ang kanyang katungkulan. Ngunit, naputol ang kanyang salita nang magsalita ang matriarch. Gusto mo bang sabihin na si Wu Lingxian, kasama si Enforcer Ye at iba pa, ay gumagawa ng hakbang upang pilitin akong bumitiw sa aking posisyon? Ang tanong ng matriarch ay puno ng bigat. Tahimik na tumanggaw si Xian, nananatiling nakaluhod. Miss Matriarch, sagot niya ng may determinasyon, lahat ng sinabi ko ay totoo. Nagpatuloy siya, si Enforcer Ye ay tila palaging nasa tabi ng Great Elder. Bukod dito, lihim niyang kinukuha ang mga mahahalagang bagay mula sa sekta para sa sarili niyang kapakinabangan. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi ko nagawang kunin ang lihim na sulat sa takot na baka mahuli ako. Pero kakaiba ang nakasulat dito. Naalala ko rin ang mga detalye ng isang panloob na bagay na kanyang ginagamit. Hindi ito yari sa seda kundi sa balat ng ahas. Biglang napahawak sa ulo ang matriarch at may kabigatang sinabi, tulad ng inaasahan, si Wu Lingxian iyon. Siya lamang ang nagsusuot ng ganitong uri ng panloob na gawa sa balat ng ahas sa buong Moqing sect. Nagpatuloy siya, bagamat may hindi kami napagkakasundoan ni dakilang matanda, hindi ko akalain na magagawa niya ang ganitong mga bagay, mga kilos na maaaring humantong sa pagkakawatak-watek ng sekta. Muling sumagot si Xian, na puno ng determinasyon. Miss Matriarch, inalagaan mo ako sa lahat ng pagkakataon. Dahil dito, mananatili akong tapat sa iyo. Sa isang utos lamang mula sa iyo, mahuhuli natin siya kaagad. Ngunit umiling ang matriarch,
Hindi ganoon ka-simple ang iniisip mo. Noong pumanaw ang aking guro, ang dating matriarch, bata pa ako nang may talaga sa posisyon. May 4 na great elder sa Moching sect, at bagamat mas mahina sila sa akin sa martial arts, hawak nila ang iba't ibang paksayon at ari-arian ng sekta. Halos puro salita lang ang kanilang pagsuporta. Si Wu Lingxian ang pinuno ng 4 na great elders, at bagamat ako ang matriarch, lubos na limitado ang aking kapangyarihan. Tumango si Xian, nakayuko pa rin. Miss Matriarch, alam kong mahirap ang kalagayan mo, ngunit hindi kita iiwan. Handa akong gawin ang lahat para manatili sa iyong panig. Napatingin ang matriarch sa kanya. Hindi ko inakala na sa panahon ng kagipitan, isang tulad mo ang maaasahan ko. Nagpatuloy siya, kung makokontrol ko ang mga paksayon, pangako ko na walang sinuman sa Moching sect ang magpapahirap sa'yo. Gagawin ko ang lahat upang maibalik ang kaayusan sa sekta. Tumayo si Xian, nangingilid ang luha, ngunit mahigpit ang kanyang tinig. Miss Matriarch, hindi ko ginagawa ito para sa pansariling kapakanan. Isa lang akong hamak na honeypot. Ang trabaho ko ay linlangin ang kahit sino sa sekta. Ngunit bigla siyang humagulgol, tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang isang bar aso habang ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Miss Matriarch, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi, isa lang akong hamak na honeypot, isang nilalang na kayang linlangin ang kahit sino sa sekta. Huminto siya sandali, parang kinakaya ang bigat ng kanyang emosyon. Ngunit ikaw, Miss Matriarch, ikaw lang ang hindi nagmataas sa akin. Hindi mo ako tinrato bilang alipin na mas mababa pa sa aso, tulad ng tingin sa akin ng iba. Sa puntong iyon, mas lalo niyang tinaas ang antas ng kanyang pag-arte. Kinuha niya ang sariling laway mula sa kanyang bibig at marahang ipinatong sa kanyang mga mata upang magmukhang mas umiiyak. Bumagsak ang kanyang balikat at huminga siya ng malalim, parang baon na baon sa kalungkutan. Dahil sa iyo patuloy niya, nakita ko na may liwanag pa rin sa mundong ito, kahit punong ito ng kawalang awa. Kung hindi ko maipapakita ang aking pasasalamat sa iyo, paano ko matatawag ang sarili kong isang lalaki? Napuno ng katahimikan ang silid bago niya muling inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay mas malambot ngunit puno ng lalim. Ang reyna ay isang bato, at ako'y isang tambo. Ang tambo ay kasing tibay ng seda, ngunit kahit ang tambo'y yumuyuko sa harap ng bato. Miss Matriarch, ikaw ang bato, matatag, matibay, at hindi kayang igupo ng kahit anong unos. Ako naman, bagamat mahina, ay narito upang manatiling nakatayo sa iyong tabi, kahit payuyuko ako sa iyong kagandahang loob. Napatingin ang matriarch sa kanya, tahimik ngunit mababanaag ang bahagyang pagkalungkot sa kanyang mga mata. Sa malamig ngunit matatag niyang boses, sinabi niya, ikaw tila matibay ang iyong pasya. Xian, maaari ka nang umalis ngayon. Yumuko si Xian at sinabing, Miss Matriarch, gagawin ko ang lahat upang matulungan ka sa oras ng iyong kagipitan. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas. Ngunit bago siya tuluyang umalis, bamulong siya, alam kong mahina ako sa cultivation, ngunit pangako, darating ang araw na makakatulong ako sa iyo ng higit pa sa kaya kong gawin ngayon. Nang tuluyan ng makaalis si Xian at naiwan na lamang ang matriarch, napabulong ito sa sarili. Ang reyna ay isang bato, at ako tambo. Sabay punas sa bintana, muli siyang nagsalita. Ang tambo ay kasing tibay ng seda, at ang bato ay matibay. Napahinto siya at napaisip, bakit parang tunog tula ito ng pag-ibig? Sa labas ng sekta, habang naglalakad si Xian, halos napasigaw ito sa inis. Buwisit, sa wakas, nakasandal na ako sa kanyang kapangyarihan, pero ngayon nadamay pa ako sa intriga ng sekta. Tumigil siya saglit at tumangala sa kalangitan, puno ng pangamba. Wala na akong oras para magsulat ng porn. Kailangan kong bilasan ang pagpapalakas ng aking kakayahan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at napangisi ng bahagya. Kung hindi, kapag naipit ako rito, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili. Paglipas ng ilang araw, inilabas na ang pinakabagong kabanata ng The Young Married Woman Zinchi, ay inilabas. Sa unang pagbasa pa lang, ang mga disipulo ay agad na naakit sa kwento. Ang mapulang labi ni Qin Zinchi ay dahan-daang bumukas, naglabas ng mahinhin na ungol, at buong giliw niyang niyakap ang honeypot na si Xian, ngunit biglang bumagsak ang isang meteorite mula sa langit, at pareho silang namatay sa akto.
Isang disipulo ang galit na galit, hawak ang libro habang sumisigaw ang pinakabagong kabanata na ito ay basura. Paano niya nagawang ihayag ang sarili niyang pangalan? Tiyak na gusto niyang mamatay. Hindi nagtagal, ang mga mambabasa sa sekta at sa labas nito ay nagkakagulo. Ang mga disipulo ay bumalik na may dalang kahon ng mga banta ng kamatayan, sabay sigaw yung walang hiyang yun ay namatay sa kwento. Siguraduhin natin na mamatay siya sa totoong buhay din. Ngunit ang totoo, si Exian ay isang eunuko na naparusahan sa paglabag sa ancestral shrine. Kaya't ang mga disipulo, sa kawalan ng pwedeng pagbuhusan ng galit, ay naiwan na tulala at naiinis. Sa tirahan ni Exian, habang tinitingnan ng kanyang sistema, napangiti siya. Napakahusay, nakalikom ako ng napakaraming origin points ng isang bagsakan lang. Malapit ko nang matapos ang aking pagsasanay. Ang susunod kong hamon ay napaseryoso ang kanyang mukha ang praktisin ang Heavenly Guard, hanggang maabot ko ang pambungad na antas. Sa Moching Sect Martial Arts Training Field, habang nag-e-ensayo, napabuntong hininga si Exian. Bagaman kayang i-upgrade ng sistema ang aking mga kasanayan, ang pinakabasikong antas, level 0, ay kailangang gawin sa personal. Wala akong magagawa kundi magpawis ng kaunti. Ilang araw ang lumipas. Sa regular na pulong ng Moching Sect, nagtipon ang lahat. Dati-rati, ang 4 na Great Elder ay bihirang dumalo at nagpapadala lamang ng kanilang mga alagad. Ngunit ngayon, si Wu Lingxian, ang Great Elder, ay personal na dumating. Sa likod ng matriarch, naroon si Exian, halatang antok. Sa isip niya, grabe, kung gusto kong mabilis na maabot ang pambungad na antas ng Heavenly Guard, mas mabuti sigurong kumuha ng isang eksperto para personal na turuan ako. Masyadong abala kung ako lang. Ngumiti ang matriarch at nagsalita, ikinagagalak ko na si Elder Wu ay handang dumalo sa pulong ngayong araw. Sumagot naman si Wu Lingxian, puno ng dignidad matriarch, bumalik ako sa sekta upang gampanan ang aking tungkulin bilang isang elder. Kung ang matriarch ay hindi tama ang pamamahala, karapat-dapat lamang na ako'y magpuna at magbigay babala.